Ang Biblia ang pinakamagandang libro na nabasa ko. So, ngayong araw na to, gagawin natin tong video na to para basahan kayo ng nilalaman ng libro na to. And para sa akin, kapag binabasa ko siya, ang nararamdaman ko is yung wisdom ng Panginoon talagang nandito sa aklat na to. So, kaya ibabahagi ko to sa video na to, yung lahat ng nilalaman ng Biblia nito. Kasi alam ko sa karamihan sa atin talagang busy sa trabaho, busy sa career, busy sa lahat ng bagay. Minsan nakakalimutan talaga nating kausapin ng Panginoon. So, sa pamamagitan nito, mareremind tayo na priority talaga natin ang Panginoon. So, magsisimula tayo sa Genesis talata 1. Okay? So dito, kung paano nagsimula lahat. So, babasahin ko para sa inyo to. Nang pasimula ay nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa noon ay walang anyo at walang laman, at madilim sa ibabaw ng malalim na katubigan. At ang aktibong puwersa ng Diyos ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkakaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Pagkatapos nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti, at pinaghiwalay ng Diyos ang liwanag at ang dilim. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, pero ang dilim ay tinawag niyang gabi. At lumipas ang gabi at ang umaga, ang unang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan sa pagitan ng mga tubig para mahiwalay ang tubig sa tubig. At yun nga ang nangyari. Ginawa ng Diyos ang kalawakan. Pinaghiwalay niya ang tubig, kaya nagkaroon ng tubig sa ilalim ng kalawakan at sa ibabaw ng kalawakan. Tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. At lumipas ang gabi at ang umaga, ang ikalawang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, matipon sa isang lugar ang tubig na nasa ilalim ng langit at lumilitaw ang tuyong lupa. At yun nga ang nangyari. Tinawag ng Diyos ang tuyong bahagi ng lupa, pero ang natipong tubig ay tinawag niyang dagat. At nakita ng Diyos na yun ay mabuti. Pagkatapos sinabi ng Diyos, tubuan ng lupa ng damo, mga halamang may binhi, at mga puno na ang bunga ay may buto, ayon sa kanilang uri, at yun nga ang nangyari. At ang lupa ay tinubuan ng damo, mga halamang may binhi, at mga puno ng bunga ay may buto, ayon sa kanilang uri, at nakita ng Diyos na yun ay mabuti. At lumipas ang gabi at ang umaga sa ikatlong araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para magkahilay ang araw at ang gabi, at ang mga yun ay maging batayan ng panahon at mga araw at taon. Ang mga yun ay magsisilbing tanglaw sa langit, pero magbibigay ng liwanag sa lupa. At yun nga ang nangyari. Ang ginawa ng Diyos ang dalawang maliliwanag na tanglaw, ang isang tanglaw para sumikat ng maliwanag kapag araw at isa pang para makapagbigay ng mahinang liwanag kapag gabi. Ginawa rin niya ang mga bituin. Inilagay ang Diyos ang mga yun sa langit para magbigay ng liwanag sa lupa, para maging tanglaw sa araw at sa gabi, at para maghiwalay ang liwanag at ang dilim. At nakita ng Diyos na yun ay mabuti. At lumipas ang gabi at ang umaga, ang ikaapat na araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming buhay na nilalang, at magliparan sa ibabaw ng lupa ang lumilipad na mga nilalang sa langit. At nilalang ng Diyos ayon sa kanilang uri ng dambuhalang mga hayop sa dagat, at lahat ng buhay ng nilalang, na gumagalaw at lumalangoy ng sama-sama sa tubig, pati na ang bawat nilalang na may pakpak at lumilipad. At nakita ng Diyos na yun ay mabuti. Pagkatapos, pinagpala sila ng Diyos at sinabi, magpakarami kayo at punuin nyo ang tubig sa dagat, at magpakarami sa lupa ang lumilipad sa mga nilalang. At lumipas ang gabi at ang umaga, ang ikalimang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng kani-kanilang uring maamong hayop, gumagapang na mga hayop, maiilap na hayop, ayon sa mga uri nito.
At yun nga ang nangyari. At nilikha ng Diyos ang mailap na hayop sa lupa ayon sa mga uri nito. Ang maaamong hayop ayon sa mga uri nito, ang lahat ng gumagapang na hayop sa lupa ayon sa mga uri nito. At nakita ng Diyos na yon ay mabuti. Pagkatapos sinabi ng Diyos, gawin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at sila ang mamamahala sa mga isda, sa dagat at sa lumilipad na mga nilalang sa langit, at sa maamong hayop at sa bawat gumagapang na hayop sa ibabaw ng lupa. At pangangalagaan nila ang buong lupa. At nilalang ang Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ayon sa larawan ng Diyos ay nilalang niya siya. Nilalang niya sila lalaki at babae. Gayon din pinagpala sila ng Diyos at sinabi, magpalaanakin kayo at magpakarami. Punuin niyo ang lupa at pangasiwan niyo at pamahalaan ninyo ang mga isda sa dagat at lumilipad na mga nilalang sa langit at bawat buhay na nilalang na gumagala sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng halamang may binhi na nasa ibabaw ng buong lupa at ang bawat puno ng mga bunga ay may buto. Ang mga ito ay magiging pagkain para sa inyo. At sa bawat mailap na hayop sa lupa at sa bawat lumilipad na nilalang sa langit at sa bawat bagay na may buhay na gumagala sa ibabaw ng lupa, ibinibigay ko ang lahat ng berdeng pananim bilang pagkain. At yun nga ang nangyari. Pagkatapos nakita ng Diyos ang lahat ng ginawa niya at yun ay napakabuti. At lumipas ang gabi at ang umaga ang ika-6 na araw. Kaya natapos ang langit at lupa at ang lahat ng naroon. At pagdating ng ika-7 araw, natapos na ng Diyos ang ginagawa niya. At siya ay nagsimulang magpahinga ng ika-7 araw sa lahat ng ginagawa niya. At pinagpala ng Diyos ang ika-7 araw at ginawa yung banal. Dahil yun ang nagpapahinga na siya mula sa lahat ng ginagawa niya. Pagkatapos niyang lalangin ang lahat ng bagay na yon, ito ang kasaysayan ng langit at lupa noong panahong lalangin ang mga ito, noong araw na gawin ng Diyos ang lupa at ang langit. Wala pang halaman noon sa lupa o iba pang tumutubong pananim dahil hindi pa napaulan ng Diyos sa lupa at wala pang tao na magsasaka rito. Pero isang manipis na ulap ang ilalang mula sa lupa at dinidiligan nito ang ibabaw ng buong lupa. At inayunan ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at inihip sa mga butas ng ilong nito ang hininga ng buhay. At ang tao ay nagkaroon ng buhay. Bukod dyan, ang Diyos ay gumawa ng isang hardin sa Eden na nasa silangan. Doon sila ay nilagay ng tao at inanyuan siya. At pinatubo ng Diyos mula sa lupa ang bawat puno na magandang tingnan at may mga bunga na mabuting kainin, pati na ang puno ng buhay sa gitna ng hardin at ang puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. So, dito na muna tayo matatapos sa Biblia na ito, sa Genesis. At sa mga susunod pa na araw, gagawin natin yung video na to, yung kwento naman ni Adan at Eva. So, sana makatulong sa inyo tong video na ginawa ko and gaya ng Panginoon, nagpahinga siya ng ika-7 araw. So, kung busy ka sa ginagawa mo, napaka-importante talaga na naglalaan ka ng oras para magpahinga. Okay? Ginawa niyang banal ang ika-7 araw dahil yun yung araw ng pagpapahinga. So, ganun ka din sana na pag nagtatrabaho ka, maglaan ka ng oras para magpahinga. Okay? So, hanggang dito na lang muna guys yung ating video at i-follow nyo ako dito sa aking page para naman ma-notify kayo pag magla-live ako at babasahan ko kayo ng nilalaman ng Biblia. Kung marami sa atin tinatamad magbasa ng Biblia, ako nang gagawa para sa inyo at panoorin nyo na lang tong video na to. Okay? So hanggang dito na lang yung video natin. So see you sa ating susunod na video. Bye-bye.